Okay, kamusta sa inyong lahat? Kasama ko isang magaling na doktor, Dr. Dex Makalintal, vlogger, doctor, family medicine, and dietitian. Apo. Oh. So, tuturuan tayo ngayon ni Dr. Dex. Marami kasi nagtatanong lagi, di ba, about Opo. intermittent fasting. Nakita ko yung video mo, well-researched. Ano bang mapapayo natin sa ating Opo. kababayan? Hello po sa inyo, Dr. Dex po ulit. Ano po, magandang gabi po. Pagka sinabi kasi natin, sir, na intermittent fasting, no, usually sinasabi, fad diet, ganyan-ganyan. Pero katotohanan, hindi naman siya talaga diet eh. No, kasi kapag sinabi po nating diet, ito yung usually, yung pong kadalasan ninyong kinakain. O yung set na kinakain ninyo. Pero sa intermittent fasting, wala naman po sinabi ko anong dapat yung kainin. So, hindi talaga siya, walang hard and fast rule talaga kung anong dapat yung kainin sa intermittent fasting. So, hindi po talaga siya diet to begin with. So, pangalawa, sa katotohanan, since hindi siya diet, ano siya? Siya po ay schedule lamang po ng pagkain. So, sineschedule, no, kapag sinabi natin intermittent fasting, usually, naririnig natin mga 16-8 or 16 hours na walang kinakain, tapos 8 hours maraming kinakain o yung usual na kinakain. And then, yung iba naman po, nagsisimula dyan 12-12, tapos 10-14, 16-8. Yung iba, they can go as high as minsan 24 hours to 48 hours walang kinakain. No? So, yun. Pero may tubig yun. May tubig po yun. Usually may tubig po yun. Parang sa Bible, di ba? Sa Opo. Bible, may fasting May din fasting. So, para sa'yo, ano muna generally feeling mo ang possible benefits ng intermittent fasting? Possible benefit po, unang-una dyan, ay marirestrict yung pagkain. Ako, meron tayong may bisita. kasama. Sige. May romampa sa likod. Sige. Opo. Yun, merong benefit niya po ay maaari po siyang makatulong po sa inyo para po ma-decide ninyo kung ano yung mga kakainin ninyo at saka kung hanggang saan kayo kakain. Kaya actually nauso yung dati, kung maalala nyo, sir, yung nothing after 6. Nothing after Yes, 6. yung nothing after 6 is parang para siyang isa talaga siyang way din ng intermittent fasting noong unang panahon. Napangalanan lang talaga ngayon na intermittent fasting kasi minsan nagpa-fast, minsan hindi. No, so yun. So, babagay kay Nurse Even. Babagay kay Nurse Even yun. May sinasabi ko po. So, Ayun. Parating. ano siya, pampapayat? Opo, pampapayat po siya. No? Pero, kinakailangan, alam din po natin kung gaano kadami din po yung ating kakainin. Kasi, Yung benefit na pampa-healthy, hindi ganun ka-sure, di ba? hindi po siya ganun ka-sure pa. Hindi pa ganun ka-proven. Although there are studies na sinasabi na nakatutulong po sa pag-generate ulit ng mitochondria, mga ganyan, para mas maging, mas maganda po yung inyong powers, no? yung energy ninyo. Kasi nga, mitochondria is the powerhouse of the cell. So, nakatutulong din daw po ito sa energy natin. Wala naman sinasabi if this is high protein Wala. o ano. Wala po talagang sinasabi. So, meron ka sinasabing chrono something Opo, about yun. the timing. Yes, Maganda sa umaga ang kain, may araw, May araw. paggabi na yung walang kain. Yes, opo. Ito po yung tinatawag natin na chronobiology. Ayon po sa mga pag-aaral kasi, meron pong, yung ating katawan ay based on hormones. So, ibig sabihin, yung mga hormones natin sa umaga, sa tanghali, sa gabi, they rage, they die down, no? At ito po, nakatutulong po ito sa ating mga katawan, no? Para sa ating mga metabolism, no? So, sabi po sa pag-aaral, ang tao kapag po kumakain sa umaga, no, nagkakaroon po siya ng mas madaming pangangailangan na energy para po i-burn yung kinain niya yun. Actually, kunyari, yung sinasabi, parang pinag-aralan doon sa isang study, pinag-aralan niya, ito, ganito karaming calories, tapos kainin mo sa umaga. Tapos same number of calories kainin mo sa gabi. Alin yung sino doon sa dalawang grupo yung mas madami yung malulus? Nakita na mas marami nalulus yung kumain sa umaga. Kasi sabi nga, our body, no, katawan po natin ay on the go pagka sa umaga. Parang naka-program siya na maging on the go sa umaga. Kapag kagabi, parang gusto niya, pahinga na lang muna. Baba yung
calories nyo sa expenditure ninyo. So, pag kumain tayo ng mas marami sa umaga, mas mababurn natin. Yes, mas Kaysa nababurn yung po. same amount sa gabi, mas tataba Mas tataba tayo lalo. So, mas maganda sa umaga. Sa umaga. So, maliit ang ginawa natin. So, yung mga benefits, di natin ganun ka-sure, di ba? Lalo na, like sa akin, internist ako, lalo na kung may mga kidney problem, kung mahina na yung puso, o ma-adjust. Pero, let's say, nakakapayat to sa iba. Kasi basically, hindi sila kakain Opo. for a certain time eh. So, ano yung pinaka-mild na schedule ng intermittent fasting na pwede i-try muna? Sa akin po, yung 12-12. 12-12. Oh, Anong magandang 12-12 muna? Magandang 12-12. Umpisahan nyo, kahit alas 8 ng umaga, kakain kayo. Tapos, 8 up to? 8 o'clock. Yan. Alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. intermittent fasting na rin tayo. Oh, yun. Yun po. Ngayon, kumain tayo ng 6. Mm-mm. So, pag bukas tayo kakain ng 6 ulit. 12-12 na po yun. Effective talaga. Effective siya. Kasi nalilimitahan mo yung kakainin mo pa. Ngayon, kunyari, di ba, mamaya uuwi tayo. Pag uwi natin, hindi na tayo pwedeng magyaya na kumain pa sa labas. Diba? Parang ganon. Kasi pagka nalimitahan na natin yon, so nalimitahan na rin po natin yung mga added na calories natin na makakain pa sana. No? Kunyari, parang kunyari ang ating caloric requirement ay 1,800. No? Tapos ang kwento ay sa bandang alas 6 ng gabi, kunyari alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi yung kain po natin. Hanggang alas 6 ng gabi, nakukonsumo pa lang natin 1,500. So deficit ka na ng 300. So nakakatulong po talaga siya sa paglulus. So, paano pag si Nurse Even kumain ng 3 tilapia ngayon? Kung 3 tilapia yun, ang taas na noon. Oo. Tapos may gata pa. May gata. Kung 3 tilapia yun. Akong paringga. Nandito lang Tapos, sa likod. so paano yun? So, hindi effective sa kanya? Maaari pong hindi maging effective kung sobra-sobra. So, may balak ka po ba kumain hanggang mamayang gabi? O wala na? Hindi na. Tomorrow morning ka na? Morning bukas na na. po tayo. Ayun. So, 12-12 muna. 12 muna. And then slowly, kumain tayo mga bandang alas 6. Pero pwede magtubig. Pwede po magtubig. So, pag nasanay ka na sa 12-12, ano yung next step? Next is 10-14. Sige, ano yung 10-14? So, imbis na 12 hours kayo nagpa-fast, 14 hours na po kayo magpa-fast. So, huling kain mo 6 sa gabi. 6 sa gabi, ang breakfast mo na ay 8 ng umaga. Paano kung magutom? Kung magutom ka, pwede ka magtubig. Pwede rin po mag-green tea para for added source of antioxidants din naman po yun. Tapos, ang goal is 8-16. Opo, ang goal is 8:16. Paano naman yung 8-16? Yung 8:16 po pwede, 8 oras nakakain. Paano yun? Anong schedule nun? Ang schedule mas maganda po sa umaga pa rin. Nandun pa rin yung 8 a.m. Sige, ano? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Hanggang 4 o'clock ka lang kakain? Oo, hanggang 4 o'clock kakain. Yun. So, minsan ina-adjust po nila, mga 9, so 9 to 5 yung kain nila. 9 to 5 9 lang to 5 ang ang kain kain. nila. Tapos, bandang alas 5, paunahan na, pasunod na, hindi nakakain. Anong theoretical nila dun, Lex? No? Doon po kasi, Just basically, hindi ka kumakain. just basically hindi ko makain. O yung sugar mo, pero kakain ka naman ng marami sa umaga. Kung kakain ka ng marami sa umaga, hindi rin po maganda. Kung kumbaga ginagamit po siya kasing tool para malimitahan yung pong caloric intake ninyo sa buong araw. Yun actually yung dahilan nun. Pero meron din po kasi mga pag-aaral na nakatutulong daw po ito sa energy ng tao at saka syempre sa control ng asukal at saka sa mga sa pagiging focus ng mga tao sa kanilang gawain. Imbis na ginagawa ng iba, Kakain kakainin na lahat. kakain. Di ba? Gusto ng gata, may bawang pang patis, at mga bawal. So, paano na naman, syempre, bilang dietitian, paano gagawin natin na mas healthy itong 8 hours nila or 12 hours? Ayun. So, basically, may patis. Basically po, yung pinggang Pinoy natin, actually, yun pa rin. Yung pa rin talaga eh. So, kalahati po ng ating plato, as much as possible, meron pong gulay. As much as possible, merong gulay dun sa plato natin. Then 1/4 lamang po yung carbohydrate content ninyo and then yung inyong protein content. Pero intermittent fasting ka na eh. Opo. Bakit pa susundin yung ganong plate? Hindi ba pwede Laureate? doblehin mo na yung Hindi. kakainin mo kasi hindi ka... Hindi po siya magandang practice din. Kasi lulobot pa rin.
So, kumbaga, di ba po, So, yung 8 hours mo, normal eating normal pa rin. eating pa din yun. So, parang ano to, low-calorie eating. Low-calorie eating po siya. Kasi po, tandaan po natin, kung gusto po nating pumayat, meron po tayong two sides of the equation. Yung unang side is yung calories in o yung kinakain. Tapos sumunod is calories out o yung expenditure natin. O yung nagagamit nating enerhiya sa buong araw, sa inyong activities, sa respiration ninyo, sa kung ano-ano pa. No? So, yun ang nangyayari. And then, kung mas marami po yung inyong calories in o kinakain, you tend to gain weight. Kapag ka naman po mas marami po yung calories out, you tend to lose weight. So, yun ang nangyayari. Pag low carb, high protein, Ayan. pwede ba yon? Mas bagay sa intermittent fasting? Actually, hindi po ako sang-ayon sa low carbohydrate diet. Kasi po, marami pong pag-aaral at marami din akong eksperyensya na yung pong mga pasyente, tumataas po masyado yung cholesterol, tumataas yung triglycerides, yung uric acid. At minsan, at ito pa po, ang isang problema din po, kapag ka po kasi nag-intermittent fasting na kayo, you already mobilize yung fat stores. So, dyan po pumapasok yung mga gallstone. Kasi masyado na mobilize. Oo, pag masyadong fasting, Opo. pwede magka-gallstone. Pwede magka-gallstone. Masyado rin pong matataba yung pagkain, di ba, nangyayari, nasusupersaturate yung bile, nagkakaroon ng So, crystallization. dapat normal Normal pa rin. eating pa rin po tayo. Diyan pa rin, kasi tandaan din po natin na walang iisang uri ng pagkain ang makapagbibigay ng lahat ng sustansyang kailangan ng katawan. So, pag gutom tayo, titingnan na lang natin si Nurse, Si Nurse Even. para mabusog tayo. Nurse Even, anong balak mong diet? Baka may question pala ako yung 12-12. Like ilang weeks para mag-transition sa 10-14 and then ilang weeks para mag-transition sa 8-16. Sa 8-16. Oo. Usually, ang sinasabi ko dyan is 2 weeks no, na wala kayo nararamdaman, or mas maganda yung pakiramdam ninyo. Slowly transition to 10-14 and then 8-16. Po pwedeng ganun. 2 Try ko weeks. yun, Doc. 2 weeks, 2 weeks. Mag-IF tayo, mag-12-12 muna tayo for 2 weeks. Starting tomorrow dahil Starting naparami tayo tomorrow. ng tilapia. Pero kahit anong 12-12 nila, tulad ng payo mo, pag marami pa rin yung kakainin mo the whole day, Yes. hindi ka rin mag-exercise, pareho pa rin. Pareho pa din po. Ganun pa rin. Kaya nga po ito pong si intermittent fasting o kahit ano pa mang fasting ay tool na ginagamit po natin para po ma-restrict lamang po yung ating kalorya o yung calories po natin. Kasi tandaan natin, yun pong calories, yan po yung nagbibigay ng ating energy at yan din po yung nagbibigay sa atin ng ating timbang. So, how do you maintain your weight, Dr. Dex? Alam ko, meron ka pang kakaibang Opo. strategy. May exercise ka. Yes, na, opo. Sige, kwento Every mo. day, no, meron po akong ehersisyo na sinusunod parate. No? Disiplina po talaga sa katawan yung kinakailangan. Kasi usually, tinatanong nga, ano ba yung skincare mo? Ano ba yung iyong physique na, yung ginagawa po sa physique mo? Exercise po talaga. So sa umaga, meron po talaga akong pinupuntang gym, no, at ako ay nag-ehersisyo doon. No, bukod naman dyan kung masyadong maulan. sa Lipa kasi ngayon medyo maulan eh. So sa bahay, meron po akong sariling ginagawa doon na ehersisyo, cardio exercises, no, kahit yung yung body weight lamang po natin, pwede naman po natin gamitin. Yung mga push-ups na simple, mga konting jumping jacks, pwede na po 'yun. Ikaw, Iben, anong masasabi mo sa intermittent fasting? Mahirap Swap pala ka na yun, ba? Do. Pero akala ko naman pwedeng kainin lahat. Basta pa-pattern mo lang yung 12-12. Hindi. Pero ayan. Sige, try po natin yung intermittent fasting starting tomorrow. Oh, yun. And then daily exercise, Doc, no? Daily exercise talaga. Kailangan talaga po yung exercise. May nabasa nga akong comment Nurse Even, parang medyo tumataba ka ata konti. Ano masasabi mo doon sa comment na yun? Kasi po sa UK malamig. So, hindi ako nag-gym. Ngayon mag-gym ka na. Uso po kasi doon ang mga chocolates, ganyan. Maraming chocolate. Mura po kasi, Doc. Diyos ko, ang M&M doon, Diyos ko, parang 20 pesos lang. Malaki na. Wow, dami. Tapos, puro po ako inom. Sorry, guilty talaga ako dyan, Doc. Inom Like, ng ano? Yun. alak talaga, wine, Yun. beer. Kasi po malamig, Dok. So, pampainit, pampatulog. Mag-wine ka talaga or magbe-beer. Kaya doon po ako na lumaki. Sorry na. Okay.
That's it. Mhm. Dr. Dex, final words? Sige po, yung final words po sa inyo po, no? Again, no, meron pa rin po tayong pandemya na nilalabanan at yung pandemya pa rin po ng lifestyle diseases ay nararayan. No? So, kailangan po, ayusin po natin yung mga pagkain natin, gumalaw-galaw para hindi agad pumanaw, umiwas sa stress mga best, at matulog ng mahimbing at ngayong gabi, sana po ay mayroon kayong mga minamahal na kapiling. Ingat po. Okay, God bless. God Grabe bless. yung quotes.